Bago tayo magsimula, munting paalala lang mga katakip silim. Meron po tayong bagong channel, ang Aninag Horror Stories. Makakasama natin sa channel na ito, si Sir Ren ng Itim na Lihim, pati na rin ako, Sir Dave ng PNT Stories. Sana mabisita nyo at masuportahan. Ilalagay ko na lang sa comment section yung link ng channel. Sana mag-subscribe din kayo doon. Ipa-flash ko rin sa screen yung channel para mas madali. Yun lang naman. Sana masuportahan nyo yung bago naming channel. Simulan na natin. Matapos ang Payatas Dam Site tragedy, maraming kwento ang kumalat sa mga nakatira sa paligid. May mga nagsasabing sa gabi, may naririnig silang umiiyak. May iba naman na nakakita raw ng mga taong naglalakad sa ibabaw ng bundok ng basura kahit wala namang tao doon. Pero ang pinakang nakakatakot, may mga nagsasabing ang mga hindi na naahon, hindi raw talaga umalis at naghihintay pa rin sila. Itago nyo na lang ako sa pangalang Chris. Hindi ko alam kung bakit ko pa tinanggap yung trabahong yun. 3 buwan ang nakalipas mula noong trahedya, pero hanggang ngayon, parang sariwa pa rin ang amoy ng nangyari. Hindi nawawala. Kahit saan ka tumayo sa paligid, may kakaibang bigat sa hangin. Parang may nakatingin. Na-assign ako bilang part-time night watcher. Bantay lang daw ng restricted area. Simple lang pakinggan, walang gagawin, kundi siguraduhin na walang pumapasok sa delikadong bahagi ng bundok ng basura. Pero walang nagsabi sa akin kung bakit walang gustong kumuha ng ship na yun. Unang gabi, 10:00 na ako nang makarating ako. Walang tao, pero hindi normal na tahimik. Yung tipong kahit walang naririnig, parang may bumubulong sa tenga mo. Parang may mga salitang hindi mo maintindihan, pero ramdam mong may gustong sabihin. Hangin lang to, sabi ko sa sarili ko. May dala akong flashlight, pero kahit naka-on yun, parang nilalamon ng dilim yung ilaw. Ang lawak ng paligid, puro tambak ng basura, iba't ibang kulay, pero sa gabi, lahat sila parang iisang anino lang. Habang naglalakad ako sa gilid ng restricted zone, may napansin akong kakaiba. May mga bahagi ng lupa na parang gumagalaw. Hindi literal na umaangat, pero parang humihinga. Huminto ako, tinitigan ko. Wala. Imagination lang, sabi ko ulit. Pero biglang may tunog ng paggalaw. Parang may kumakaskas sa ilalim. Napaatras ako. May tao ba dyan? Sabi ko. Walang sumagot. Pero may narinig ako. Mahinang bulong. Tulong. Napatigil ako. Sigurado ako, hindi yun hangin. Galing yun sa ilalim. Lumapit ako kahit nanginginig na yung tuhod ko. Tinapat ko yung ilaw sa lupa, sa mismong parte kung saan ko narinig yung boses. At doon ko nakita, may nakausling kamay. Maputla, marumi, parang lumalabas mula sa ilalim ng basura. Napahinga ako ng malalim, halos hindi ako makagalaw. Hindi ko alam kung totoo ba o guni-guni lang, pero gumalaw ulit yung kamay. Dahan-dahan, parang may hinahanap. Uy, sandali! Tutulungan kita! Pero bago pa ako makalapit, biglang lumubog ulit. Parang hinila pababa. Parang may humatak sa kanya pabalik sa ilalim. Kasabay nun, sabay-sabay akong nakarinig ng mga boses. Hindi isa, hindi dalawa, kundi parang daan-daan. May hinang bulong, iba-iba, sabay-sabay. Tulong! Andito kami! Huwag mo kami maiwan! Napahawak ako sa ulo ko. Tumigil kayo! Sabi ko. Pero lalo lang silang lumakas
Parang nasa paligid ko na sila. Parang nasa ilalim ko. Parang nasa loob ng tenga ko. At doon ko napansin yung lupa sa harap ko. Hindi lang pala basta gumagalaw. Unti-unti may mga hugis na lumilitaw. Mga muka, mga nakapikit na mata, mga bibig na nakabuka. Parang sumisigaw. Napaatras ako pero nadulas ako sa basang lupa at bumagsak. Nabitawan ko yung flashlight. Gumulong yun palayo at tumapat sa mas malalim na bahagi ng bundok. Doon, may nakita kong nakatayo. Isang tao, hindi gumagalaw. Nakatingin lang sa akin. Hindi ko makita yung mukha niya, pero alam kong nakangiti siya. Dahan-dahan siya naglakad papalapit. At habang papalapit siya, naririnig ko pa rin yung mga bulong sa paligid. Mas malinaw na ngayon. Isama mo siya. Tumayo ako kahit nanginginig na ako. Hindi ako sasama sa inyo. Pero yung lalaking papalapit, biglang nawala. At sa isang iglap, nasa likod ko na siya. Narinig ko yung bulong niya sa tenga ko. Hindi ka aalis dito. Hindi ako makagalaw. Ramdam ko yung hininga niya sa tenga ko. Malamig. Parang hangin na galing sa ilalim ng lupa. Hindi ka aalis dito. Ulit niya. Bigla ako napasigaw at tumakbo palayo. Paglingon ko, wala na siya. Pero hindi nawala yung pakiramdam na may nakatingin. Mas malala pa ngayon. Parang mas marami na sila. Pinulot ko yung flashlight at tumakbo palayo sa area. Wala na akong pakialam kung bawal. Gusto ko na lang makalabas. Habang tumatakbo ako, ramdam ko na parang lumulubog yung paa ko sa lupa. Hindi normal. Parang hinihila ko pababa. Hindi. Pero habang pilit kong hinuhugot yung paa ko, may humawak sa bukong-bukong ko. Malamig, mahigpit. Napatingin ako. May kamay. Isa na naman. Galing sa ilalim. Bitawan mo ko. Sigaw ko habang pilit kong sinisipa. Pero may isa pa. At isa pa ulit. Sunod-sunod na kamay ang lumalabas sa lupa. Iba't ibang laki. Iba't ibang kulay. Puro madumi. Puro nanginginig. Hinahawakan nila ako. Hinahatak. Isama mo kami. Dito ka na. Hindi pa tapos. Nawala sa isip ko yung lahat. Takbo na lang ako ng takbo. Kahit pa unti-unting bumabaon yung paa ko sa basura. Nang makawala ako sa mga kamay, halos gumapang na ako sa bilis ng takbo ko. Pero hindi pa tapos. Pagdating ko sa daan palabas, akala ko ligtas na ako. Pero doon ko sila nakita. Nakatayo. Sunod-sunod. Mga tao. Hindi gumagalaw. Nakaharang sa daan. Mahigit 10 sila. O baka mas marami pa. Mga anino lang sa dilim. Pero kita ko yung mga mata nila. At lahat sila nakatingin sa akin. Makikiraan lang. Nanginginig kong sabi. Walang sumagot. Isa sa kanila ang dahan-dahang naglakad papalapit. Habang papalapit siya, unti-unting nasisinagan ng ilaw ng flashlight ko yung mukha niya. At doon, hindi buo yung mukha niya. Parang nadurog. Parang natabunan. Biglang nagbukas yung bibig niya. At ang narinig ko, yung daan-daang boses ulit. Sabay-sabay. Bakit ka aalis? Hindi pa tapos. Isama ka kami. Biglang naglakad yung iba, palapit sa akin. Sabay-sabay. Doon ako tuluyang natakot. Hindi na to guni-guni. Hindi na to hangin. Totoo na to. Tumakbo pa ako. Diretso. Wala nang lingon-lingon. Narinig ko yung mga yabag nila sa likod ko. Hindi sabay-sabay pero sunod-sunod. Parang may humahabol na maraming tao. Kailangan ko na umalis. Paulit-ulit kong sabi. Hanggang sa may nakita kong ilaw.
Yung maliit na guard post sa labas. Doon na ako dumiretso. Halos banggain ko ang pinto sa lakas ng takbo ko. Pagpasok ko sa loob, agad kong sinara yung pinto at naupo ako sa sahig, hingal na hingal. Dahan-dahan akong lumapit sa bintana. Sumilip ako. Wala na sila. Wala na yung lalaking sumusunod sa akin. Wala na lahat. Parang walang nangyari. Matapos yung pangyayaring yon, kinabukasan, hindi na ako bumalik. Nag-resign ako agad. Hindi na ako nagpaalam. Ayoko na. Ayoko nang bumalik sa lugar na yon. Hanggang dito na lang po. Salamat. May mga lugar na hindi lang basta tambakan ng basura. May mga lugar na tambakan din ng mga lihim. Sa paligid ng Payatas Dam Site, hindi lang mga gamit ang tinatapon. May mga kwento ring hindi na nabibigyan ng hustisya. Hindi ko alam kung saan ako magsisimula. Siguro sa araw na nawala lahat sa akin. Isang sunog lang at ubos ang pamilya ko. Bahay, gamit, pati sila. Walang natira kundi sarili ko. Kaya nang inalok ako ng pinsan kong si Arman na tumira sa kanya malapit sa Payatas at sumama sa kanya sa pangangalakal, hindi na ako tumanggi. Wala na rin naman akong ibang pupuntahan. Hindi madali ito, pero masasanay ka rin. Sabi niya sa akin habang naglalakad kami papunta sa tambakan. Tahimik lang ako. Habang papalapit kami, unti-unting bumibigat yung amoy. Halo ng nabubulok, usok, at kung ano-anong hindi ko maipaliwanag. Pagdating namin, parang ibang mundo. Bundok ng basura, mga taong abala, may naghahalongkat, may nagtutulak ng kariton, may nagbubuhat ng sako. Dito tayo, huwag kang lalayo delikado, sabi ni Arman. Tumango lang ako, pero hindi ko alam kung bakit. Parang may kakaibang pakiramdam agad ako, parang may nakatingin. Unang oras ko pa lang doon, hindi pa ako masyadong nakakakuha ng kahit ano. Naninibago pa ako. Hanggang sa may napansin ako sa di kalayuan. Isang babae, nakatayo sa ibabaw ng tambak ng basura. Maganda siya. Hindi normal na maganda para sa lugar na yun. Pero madumi ang damit niya, parang ilang araw nang hindi nalalabhan. Nakatitig siya sa akin. Hindi kumikibo, hindi gumagalaw. Parang hinihintay ako. Hindi ko alam kung bakit, pero parang may humihila sa akin papunta sa kanya. Sandali lang, sabi ko kay Arman. Uy, saan ka? Naglakad na ako, papunta sa babae. Habang papalapit ako, hindi niya inaalis yung tingin niya sa akin. Hanggang sa tumalikod siya at naglakad palayo. Uy, sandali lang, tawag ko. Sinundan ko siya. Paakyat kami sa mas mataas na bahagi ng tambakan. Mas tahimik doon, mas konti ang tao, mas malamig. Miss! Pero hindi siya lumingon. Dire-diretso lang siya sa paglalakad. Hanggang sa bigla na lang siya nawala. Parang bula. Miss? Walang sumagot. Sobrang tahimik. Pero doon ko napansin, may nakahiga sa gilid. Isang malaking maleta, maitim, madumi, halos natatakpan na ng basura. Lumapit ako. Hindi ko alam kung bakit, pero parang may nagsasabi sa akin na buksan yun. Baka may mapapakinabangan. Huminga ako ng malalim at hinawakan ko yung zipper. Mabigat, parang may laman talaga. Dahan-dahan ko itong binuksan at sa unang bukas pa lang, may naamoy akong kakaiba. Hindi yung normal na amoy ng basura. Mas matapang, mas mabigat. Napatras ako ng konti pero pinilit kong silipin. At doon,
Tumigil ang mundo ko. Parang biglang na-freeze yung katawan ko sa nakita ko. Sa loob, nandun siya. Yung babae. Yung nakita kong nakatayo kanina. Pero walang buhay. Nanigas ako habang nakatitig. Hindi ko agad maintindihan kung totoo ba to o panaginip lang. Hindi. Mahina kong bulong. Napaatras ako. Tapos nadapa ako sa basura. Arman! Sigaw ko sa likod ko. Pero walang nakarinig. Habang nanginginig ako sa sahig, unti-unting naglalaho yung ingay ng paligid. Yung normal na tunog ng tambakan, naging tahimik. Hanggang sa marinig ko ulit yung boses. Mahina. Nakita mo na ako. Napatingin ako sa maleta, dahan-dahan. At kahit ayokong tumingin ako. Yung mukha niya, parang may gustong ipakita. Parang may hinihingi. Hindi ako. Nanginginig kong sabi. Pero biglang umihip yung hangin sa paligid. Yung maleta, bumukas pa lalo. At sa paligid ko, may narinig akong mga bulong. Hindi isa, kundi parang sumisigaw na mga boses na pilit pinipigil. Yung mga tao sa tambakan, yung iba, tumatakbo. Yung iba sumisigaw. Uy, ano nangyari? Si Arman. Tumakbo siya papunta sa akin. Pre, anong ginagawa mo? Hindi ako makapagsalita. Itinuro ko na lang yung maleta. Hindi ko alam. Sabi ko. Lumapit si Arman at nang silipin niya, napaatras siya. Puta! Napahinto siya. Matapos yun, nag-report kami sa mga pulis. Tapos dumating agad sila. Dumami yung tao. Nagsisigawan yung iba. Hinarangan ng paligid. Ako, nakaupo lang sa gilid. Tulala. Hindi makagalaw. Hindi ako makapaniwala. Sinabi ko lahat ng nakita ko. Yung babae. Yung maleta. May napansin akong kakaiba sa mga pulis. Parang hindi sila naniniwala. Parang iniisip nilang na-shock lang ako. Kinabukasan, nalaman nila, missing person pala yung babae. Matagal na. Walang nakakaalam kung saan siya nagpunta. Walang lead, walang kaso. Hanggang sa araw na yun. Pero ang pinakang kakaiba, yung maleta, bigla nawala. Pagbalik ng investigador sa lugar, wala na. Tinignan ako ng pulis. Sigurado ka ba sa nakita mo? Tumango ako, pero ramdam ko, hindi na nila ako paniniwalaan. Habang pauwi ako kasama si Arman, tahimik lang siya. Hanggang sa sinabi niya, bakit ikaw lang yun nakakita? Hindi ako sumagot, kasi sa totoo lang, hindi ko rin alam. Pero bago kami makaalis ng tuluyan sa dump site, may narinig akong mahina sa likod ko. Salamat. Napalingon ako bigla. Wala. Pero sa gitna ng tambakan, parang may aninong nakatayo. Nakatingin lang. Tapos unti-unting naglaho. Nang gabing yun, hindi ako nakatulog. Hindi dahil sa takot, kung hindi dahil sa isang bagay na hindi ko mapaliwanag. Kinabukasan nun, umalis na rin ako sa payatas. Ako si Marlon, truck driver. Bagong pasok lang ako sa isang waste hauling company. First day ko pa lang, pinadala na agad ako sa Payatas dump site para mag-deliver ng kargang basura. Hindi ko pa alam noon kung gaano kabigat ang lugar na yon. Hindi lang sa amoy, kundi sa pakiramdam. Kasama ko si Rodel, yung pahinante ko. Mas matagal na siya sa ganitong trabaho. Sanayan lang to.
Sabi niya habang papasok kami sa area. Huwag ka lang titingin masyado sa paligid. Napangiti na lang ako kahit kinakabahan. Unang araw ko, tapos ganito agad. Wala akong choice. Pagdating namin sa tambakan, parang bumigat yung hangin. Yung bundok-bundok ng basura, mga ilaw ng ibang truck sa malayo, at mga taong patuloy na naghahalongkat kahit gabi na. Dito ka lang, ako bahala sa pagbaba, sabi ni Rodel. Tumango lang ako. Pinanood ko siyang binababa yung karga namin. Maayos naman, walang aberya. Pagkatapos namin magtapon, bumalik si Rodel sa cabin. Okay na yan pre, uwi na tayo. Sandali, iihi lang ako, sabi ko. Sige, bilisan mo lang. Bumaba ako ng truck. Napatingin ako sa paligid. Tahimik. Medyo malayo sa ibang tao yung pinuntahan ko. Isang bahagi ng tambakan na mas madilim, mas tahimik. Okay na to, mabilis lang naman ako, sabi ko pa. Habang naglalakad ako, napapansin ko yung putik sa ilalim ng sapatos ko. Parang mas malambot kaysa sa normal. Parang lumulubog. Huminto ako sa gilid. Lumingon ako. Walang tao. Dito na lang, bulong ko. At habang nagsisimula na ako, may narinig akong boses. Napahinto ako. Rodel? Tawag ko. Pero walang sumagot. Bigla kong naramdaman yung lamig. Iba. Parang may dumaan sa likod ko. Uy! Mahina kong sabi. Napalingon ako. At doon ko siya nakita. Isang babae. Nakatayo sa ibabaw ng tambakan. Pero hindi siya normal na nakatayo. Parang lumulutang. Ang buhok niya basa. Nakadikit sa muka. May dugo sa ulo niya. Dumadaloy pababa sa noo. Nakatingin siya sa akin. Diretso. Tapos hindi kumukurap. Nanigas ako. Hindi ako makagalaw. Pero lalo siyang lumapit. At lumulutang siya. Biglang pumasok sa isip ko yung isang narinig ko dati. Yung trahedya sa Payatas Dam Site. Yung mga natabunan. Yung mga hindi na nakita. Totoo ba yun? Pero habang sinasabi ko yun, narinig ko ulit yung boses niya. Tulungan mo kami. Napaatras ako. Nadulas ako. Tapos bumagsak. Pagtingin ko ulit, wala na siya. Parang naglaho. Tumayo ako agad. Nanginginig ang buong katawan ko. Hindi ko na tinuloy ang ihi ko. Hindi ko na inisip ang kahit ano. Tumakbo ako pabalik sa truck. Pre, ano nangyari? Tanong ni Rodel. Umalis na tayo, sabi ko. Ha? Wala pa tayong permit sa lag. Basta uwi na tayo. Nagulat siya sa tono ko. Pero sumunod din. Pinaharurot namin yung truck palabas ng tambakan. Habang umaandar kami, napatingin ako sa side mirror. Akala ko may makikita pa ako. Pero wala na. Paglabas namin ng area, doon lang ako nakahinga ng maayos. Bro, ano ba nangyari sa'yo? Tanong ni Rodel. Namumutla ako. Hindi ko alam kung sasabihin ko ba, pero pinili kong manahimik. Wala. Pagod lang siguro, sabi ko na lang. Hindi na siya nagtanong, pero alam kong hindi siya kumbinsido. Kinabukasan, hindi ako mapakali. Hindi dahil sa trabaho, kundi dahil sa tanong na paulit-ulit sa isip ko. Bakit siya lumitaw? Bakit siya nagpakita sa akin? Mula noon, sinubukan kong kalimutan. Pero tuwing gabi, naaalala ko pa rin yung nakita ko doon. Ako si Isabel, at ang kwento ko ay nangyari sa pinsan kong si Jopay.
Hanggang ngayon, hindi pa rin mawala sa isip ko ang nangyari sa klinik nung gabing yon. Halos 9 na buwan na siyang buntis. Wala naman kaming napansing kakaiba sa pagbubuntis niya. Normal ang mga check-up at sinabi ng mga doktor na maayos ang baby. Pero isang gabi, bandang 2:00 ng madaling araw, bigla siyang sumigaw sa sakit. "Isabel, parang lalabas na," sabi niya habang nakahawak sa tiyan niya. Nagmamadali kaming pumunta sa pinakamalapit na klinik. Tahimik ang paligid at halos wala ng tao sa labas. Pagdating namin, agad siyang dinala ng mga nurse sa delivery room. Ako ang pinayagang sumama sa loob dahil sobrang kinakabahan si Jopay. Habang tumatagal, palakas ng palakas ang sigaw niya dahil sa contraction. Pinapakalma siya ng doktor at ng 2 nurse. "Konti na lang, ma'am. Huminga po kayo ng malalim." Nakatayo lang ako sa gilid ng kwarto. Hawak ang kamay niya paminsan-minsan para laksan ang loob niya. Pero may napansin akong kakaiba. Habang papalapit na ang panganganak, biglang naging seryoso ang mukha ng doktor. Parang may nakita siyang hindi normal. "Dok?" tanong ng nurse. Hindi agad sumagot ang doktor. Maya-maya, sinabi niya ng mahina, "Ilabas na natin." Nang lumabas na ang sanggol, biglang tumahimik ang buong kwarto. Walang umiyak, walang gumalaw sa loob ng ilang segundo. Nakita ko ang itsura ng baby at doon ako napaatras sa takot. Hindi siya mukhang normal na sanggol. Sobrang kakaiba ang balat niya. Ang katawan niya ay parang payat at mahaba ng kakaiba. Ang mga daliri niya ay mahahaba rin, parang hindi pangkaraniwan sa bagong silang. Pero ang pinaka nakakatakot, bukas ang mga mata niya. Diretso siyang nakatitig sa kisame ng delivery room at bigla siyang gumalaw ng marahas. Hindi ito yung normal na galaw ng baby. Parang nanginginig at pumipitik ang katawan niya habang naglalabas ng kakaibang tunog. Hindi iyak, kundi parang mahinang ungol. "Dok, bakit ganito?" nanginginig na tanong ng nurse. Mabilis na kinuha ng doktor ang sanggol at dinala sa kabilang mesa para i-check. Si Jopay naman ay pagod na pagod at halos hindi na makagalaw. "Baby ko, okay lang ba siya?" mahina niyang tanong. Hindi agad sumagot ang doktor. Habang nakatingin ako sa mesa kung saan nila inilagay ang sanggol, napansin ko ang isang bagay na lalong nagpatakot sa akin. Namumula ang mga mata ng baby, hindi tulad ng normal na newborn. Parang may kakaibang galit sa tingin niya habang nakatingin sa paligid. Makalipas ang ilang minuto, sinabi ng doktor na ililipat muna ang sanggol sa kabilang room para obserbahan. Lumipas ang mga oras, bandang umaga, lumabas ang doktor at sinabi ang balita. Namatay daw ang sanggol. Hindi raw nila maipaliwanag kung ano ang nangyari. Sinabi lang nila na may malubhang abnormality ang katawan ng bata. Tahimik lang si Jopay nang sinabi sa kanya yon. At ako naman, hindi ko makalimutan yung nakita ko. Akala namin doon na matatapos ang lahat. Pero bago kami umuwi, may isang nurse na lumapit sa akin. Mahina niyang sinabing, "Ma'am, kayo po ba yung kasama ng nanganak kanina?" "Opo." Tumingin siya sa paligid bago nagsalita ulit. "Hindi po namin maipaliwanag pero bago po tuluyang namatay yung baby." Huminto siya sandali. Nakatingin po siya sa pinto ng room at parang may sinusundan ang mga mata niya. Pero wala namang tao doon. Hanggang ngayon, tuwing naaalala ko ang itsura ng batang yon, pakiramdam ko, hindi talaga yun normal na sanggol. At minsan, naiisip ko pa rin kung ano ba talaga ang isinilang ng pinsan kong si Jopay noong gabing yun. Dito naman tayo sa mga pa-shoutout.
Ngayon na lang ulit nakapakinig at nakapag-comment dahil busy this past few days dahil sa graduation. Pa-shoutout naman po Sir Dave sa next video nyo. Pa-congrats sa anak ko na si Hana dahil with honors po siya. At sa pamangkin ko na si Danya dahil moving up niya naman po noong March 30. Thank you po and God bless. Galing yan kay Renalyn Daklitan. Pa-shoutout po dito sa Kuwait. Gabi-gabing nakikinig. Mula naman yan kay Ami Banares. Pabati naman po sa mga taga-barangay Canlalay, Binyan Laguna. At sa tatay ko na si Junior Reyes. Lagi po kami nakikinig sa inyo. Salamat po. Mula naman yan kay anak ng kulog. Shoutout din kay Vincent Reyes, pati na rin kay Joan Palero. Yun lang naman.